naging what? Kaluluwang may Katawan. may katawan na ngayon. So, pag nakita mo si Adan, siya yung larawan ng Diyos ayon sa pagkakalikha. Wala naman nakakita po kay Adan eh. Diba? Wala naman nakakita. Kaya hindi pwedeng sabihin ng bata sa atin, ay, ito, kamukha ni Adan. Uy, ikaw, walang ganun. Tayong lahat ay unique na Adan na ginawa ng Panginoon. Kasi walang magkakamukha. Eh, nagtataka sila, bakit ang tao walang magkakamukha dyan? Sabi nga, sa psychology, even twins, identical twins, hindi sila talaga eksaktong magkaiba talaga. So, walang gano'n. Bakit? Kasi siyempre sinabi ng Panginoon. Pag gumawa na larawan yan, it is unique. Unique yan si Adan. So, yung sabihin mong larawan ng Diyos yan, dati naman. Kaya nga merong talata din sa 1 Corinthians 15, yung unang Adan at huling Adan. Ang tawag sa Panginoon Kristo ay huling Adan. Dahil nga sila po ay parehong larawan ng Diyos. Tayo po ba ay larawan ng Diyos? Yes. Kaya lang, ang pagiging larawan natin sana ay perfect. Kaya lang tayo po ay kasalanan. So, ano nangyayari sa atin pag dating natin na 120 years old, sabi ng Panginoong Diyos, Mamatay. babalik ka sa Lupa. lupa. Anong nangyari? Mabuburahin tayong larawan. Kung minsan mo nagtanong, pag tayo ba'y muling nabuhay ang ating itsura, mali ko naman kung anong sagot. Ang sagot ko lang, ganun ka rin siguro kasi magkakakilala pa kayo. Paano mo nasabi na kilala mo yung kung ano? Pero sabi, hindi, babaguhin daw. So, wala nakakaalam. Ngayon, ito mayroong salita. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, plus, siya pa ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Uy. Ano yun? Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, ay, mas mabigat to. Nakikita man o hindi, ba't mabigat to? Pati ang mga nag-aari at mamahala ang namumuno at may kapangyarihan spiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Doon ko muna iiwan yung topic na yan kasi hindi natin matatapos ito. Matagal po ito. Ibig sabihin, sinisiyasan na natin ang ating pananampalataya. Ano nga ba ang tamang pag-aunawa sa Diyos? Sa ngayon, sinabi lang, kinuwento lang sa atin kung paano nga naman pala nangyari na magmula sa tinig ay naging isang larawan. Nakita natin sa istorya ng unang Adan, andun yung tinig ng Diyos, hanggang siya ay nagkaroon ng anyo, nagkasala, nabura yung anyo, 4,000 taon nang lumipas, ito na naman ang pangalawa at huling Adan sa katawan ng Panginoon Kristo. Titingnan natin ano ang mga katangian ginawa ng Diyos sa Panginoon Kristo. Kaya siya po ay kinainggitan, diba? Pinagbintangan, pero ang sabi nga sa bandang huli, sabi ng Panginoon Kristo, makaakyat siya doon sa kanyang ama, diba? Aakyat siya sa kanyang ama, at doon siya magkahari. Babalik siya. At sino ang babalikan niya? Siyempre naman siguro yung mga kamukha na rin niya, yung mga binago. Sabi nga, ang sino mo nakipag-isa kay Kristo, magiging isa kang bagong nilalang. Yung dati mo wala na. Yun ngayon ang ating tuloy na alamin. Dahil wala na tayong oras dito, puputulin ko muna rito. Nawa, maano lang sa isip ninyo, magkaroon kayo ng intro, kumbaga intro. Oo nga, kaya pala ganyan. Kaya naman ganito ang discussion natin kasi kayo matatagal na matatanda na sa Panginoon. Dito maintindihan ng mga usually. Kahit yung mga nag-aaral dyan, mahihirapan. Kaya naman ako nakapagsalita na ganito based on experience na sa tagal ko na rin sa Panginoon. At siyempre patuloy ko panalangin na ituro sa atin ang katotohanan. Kaya manalangin, dakilang Diyos, maraming salamat.